Ihangyan ako ang matagusan mo sa pagkalulog para sa prescription reading. Prescription reading, mabasa din sa Roma chapter 4, verse 16, 18, and 25. Ang basaw din sa 16. Siya din, busa ang saan madawat kinasikan sa pagtuo. Aron maangkot din kiniingon nga gasa sa Diyos aron sa tanang kaliwat kabrahan. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balao, kundi adto nagtuman usab sama kamabahag. Kay sa Abramo ang Espiritu hanong amahan hanong tanan. Anikon sa 18. Nito og milaon si Abraham bisan sa panahon nga wala siya paglaom ng mga anak pa. Busa, nahimo siya amahan sa daghang mga nasod. Sumalas ingon sa kasulatan, ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. 19, hapit na siya mausang kagatos katuig. Apan bisan kaguk na siya kung si Sarah dili na makaanak, wala siya mawadan pagtuo kung makaanak pa sila. 20, wala siya mawading paglaong na matuman ngayon ang saan sa Diyos kaniya kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom o gihatag niya ang Diyos. 21, kay nasiguro niya nga ang Diyos makahimo ngayon sa pagtuman sa iyang bisaad. 22, busa si Abraham gihimo ang matarong sa Diyos tungkol sa iyang pagtuo. Ang pulo nga gihimo siyang matarong walay isulat alang lamang kaniya. Isulat kani alang usab kanato nga gihimo matarong kay nagtuo man kita kaniya nga magbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. 25, itugyan siya aron patyon tungod sa akong mga sala ug gibanhaw aron himuon ilang matarong. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulo, gayud ako tanan sa Panginoon. Praise God! Nagpunta sa tanan! Amen! Hallelujah! Kumusta man akong tibok si Mana Exoon? Sige ka tayo pa kumusta, no? Pinahanglan din kumusta ko ng matagusta. Amen! Paano na siya nasya kung kayo anong ba? Na makapamalandong ta. Okay pa ba ta o di na? Amen! Thank you, Lord! Good news! Excited ba matagusta? Makadulog sa good news. Kaya kasi wala pa kaayo, hindi mo na-absorb, or wala pa kaayo na sabtan, pero lingon si Lord i-share ang good news. Kasi wala kang kabaluan. Excited na ba ka-Exoon? Kabalo ba ka-Exoon na isa kang nag-isaaran sa Diyos? Amen? Luyo pa sa ito ang atong pagkinabuhi ka ni Adto, tinug-isaaran ng kasabuhin ng Diyos. Naapit ay kantanan, yan sa kanilang sa bridge, yung ganito, Gipanan iyang muna ang kinabuhi ko sa wala pa ako na tao. Ang pagkagaghanan, pagkadako mo, akong ipasigan mo. Nalipat ka di pa nag-iyahan na kanila. Nagpasabot na sinaaran ka, Exoon. Mauna siya ang good news. Unya ang pangutana, kaya ato ang pag-aisbutan ng karon. God's promises are received through faith. Amen? So, unsahon man nato pag-receive sa mga saan pagyud sa buhi ng Diyos na ikaw isa man nag-isaaran. Pwede man na ipagsaan, pero ang pangutana, imuha na bang na-receive? Nadawat na ba nimo? Igsoon, nadawat na nato ang gasa sa kaluwasan. Kaya saan ni sa buhi ng Diyos, maski pa sa tuang pakyas na inabuhi, walay alam diha sa kamatuunan, pero tungod gisaaran ta, nakabaton pa sa gasa sa kaluwasan. Nasaktan ba na to? Kaya para ma-appreciate nato pa ang kaning kaluwasan na dili lang dahil tapos talikod. Gamay uyong talikod dayon, wala na dayon na appreciate, na acknowledge, na pasalamatan
sa mong kapakyasan. Luyo sa mong pagkadaot ng tao. Isaaran naman din kung ino na imong luwason na isa ko yung makaubay. Kaya sa hindi hagian, diin ba na ang may pasalamatan ng suot, pasalamatan ang bayan ng Diyos. Hindi na natatong kayo na saan. Wala din akong gipalit dahil magkikitang ulo pag siya tagpulong sa Ginoo. Istorya pa magkitang negatibo sa pulong sa Ginoo. Huwag tanangadlok. Pero may tungod sa aral kaluyo sa iyong pagpapasala. Wow, thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus. So this morning, we will change, we will remove the atmosphere of fear, isa pa ng pagduha-duha, mga discouragement, mga unbeliefs, mga hurts, mga anger. We will turn into faith and courage. Gumikan kay tungod na ay saan ang Diyos sa matag kinabuhi na ito karong kabutado. Hallelujah! Thank you, Jesus. So diha sa Galatia 3:22, apay ng kasulatan na gaingon, hinuon na ang tanang mga tao na ulipon sa sala. Busa ang mga nagkatuo kang Yesu Kristo, maundan ang makaangkot sa isaad sa Diyos. Lupapan o musindi o hallelujah ang nagkatuo. Yesu Kristo. Diya sa verse 29 sa Galatia, kung tungod kay kamuilan na ni Kristo, mga kaliwag kami ni Abraham, kung kung sa ang isaad sa Diyos kang Abraham, madawat usab ninyo. Excited ba tayo sa dili lang din si Abraham ang maka-experience atong mga saad, hindi kita na nagtuo kung i-receive ni Jesus Christ. Amen? Naapay na bukaw sa itong pinasulray igsoon. Amen. Sumakapot na hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, nagadamo kami, nagapaubos sa mga kagalingon, O God. Help us, Lord, to receive our portion. Help us, Lord, na masaktan na ang Ginoong Espiritu, halo ng mga butang, O God. Dahil hindi ma-discourage. Maski pag naakay-alaw ng mga situation, Lord, na bisan wala na'y paglaong, pero lauman, gihapon na mong like Abraham, our spiritual father in faith, O God. Kaya kami, isa po sa isaaran, tungod, kanagino sa among pag-receive, pagdawat kami mo, Lord Jesus. Salamat, Lord! Dako kaayo ni na reward sa mga dako kay na panalangin, angay ng unang namon, angay ng pasalamatan, O God, na kami, mula hutay, magpadayon diha sa pagtuo, Lord God, may tungod na ay dakong ganti na nagulat ka na mo diha sa unahan, O God. Salamat, Lord! Remove every doubt, every unbelief, O God, every fear, Ginoo. Right now, Lord, change our hearts, Lord God, na naadjun ang likon o kaisog na pagtuo, Ginoo. Salamat, Lord, na the more pag hindi magpalalong sa mong pagtuo, Lord God. Lord, hindi magtapo-tapo, hindi magluya-luya, Lord Jesus, kay tungod. Kami nakabaton sa lindot, maaari na saan, walay laki na mahatag ng binig, kundi kanila lamang ang iyong saan, O Diyos. Salamat, Lord, sa mong pagpadayon, cover this place with your precious blood. Lord, ang mo dyan kang gina-welcome, ginahanglan ka naman, Lord God. We need spiritual understanding, Lord God, so that we will receive the breakthrough in Jesus' name. Tanang dungo mo, gimaya din lamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Diha sa kasal, so congratulations nung hapon dyan ka si Bro Edgy Boy kagahapon kay hihipusahin sila sa Pilipinos. So kaya about man kanang promises, about panagsaad ang atong hinisbutan karon. So sa kasal, mag-andam gyud ta og panagsaad. Sa ato ang vows, diha sa ato ang partner. Kinsa pa may naka-remember para ato ang ma-revive, ma-stir up, kay basin pila na mong katuig, wala na kaayon bili ng mga saad-saad. Isa may naka-remember diri o sino pa nagsaad na kung di kasal mo. Kaya kasi nalintan na ninyo ba?
Hindi ba yan pwede na magsaad ng tahan kay Lord na tamaan na sa'yo? Ang panagsaad, kinatibukan na siya isuon. Naapagani, isa yung mga panagsaad ba? Parang kagahapon, hindi ang panagsaad. Pero dili lang nakuto dito sa seremonyal. Kinahanglan, ikinablik yun ang panagsaad. Dili dahil magtakluban na dahil sa kasukong na malintan ang panagsaad. Dili ha, dili na ang panagsaad. Ang panagsaad hangtod sa kahangturan. Sige, kanaway kong partner, inaangkin sa kahangturan. Gawatan na yung kintaan eh. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, diya sa Tagaruma, 4:16. Pusa ang saad sa Diyos ay naganda. Permanente pa paghapon na I love you. Kasi pag I love you na, on birthday, once a year, dapat dili everyday, kaya everyday man yung nagkumbay. Kung naan mo appreciate sa iyong partner, dapat ikaw ang unang mo appreciate. Kaya kasi wala na niya nadunggan sa iyo ang iyong appreciation niya. Dito na niya nadunggan sa gawas. Na. Unya, nagbuka-buka na yung iyang atay. Kaya mas nakadungog siya dito. Unya, hala, na-develop. Really pwede. Ay, dyan mo pagarak-garak kayo nung kalaban ng Ginoo yun. Kung sa kanta, ikaw kung gusto ka pula ng impyerno, nakoy. Pero dili yung anak, tinabangay. Amen, tinabangay. Amen. So, go na po. Thank you, Lord. And I love you. Sinong tawag? Yes, sa Roma 4, verse 16. Busa ang saad sa Diyos, gibasi sa pagtuo. Ang mahimong gasa gikan sa Diyos kung masiguro nga kini madawat sa tanang mga kaliwat ni Abraham. Kini sa Diyon ang nakasabot din na ikaw kaliwat ni Abraham taas. Ay, gaway na ang itaas! Wala, nakakita si Lord Ana. Sa pagpadayon, dili lamang sa mga Hudiyo na nasakop sa kasubuan, kundi sa mga Hudiyo na nagatuo sa sama ang Abraham. Kaya si Abraham mao ang amahan sa tanan na nagatuo, Hudiyo man o dili. So first, God's promise are received by faith. Una, keep hoping and believing because God is able to fulfill His promise. Diya sa Roma 4:18, mituo bilaong si Abraham bisan sa panahon na wala na siya'y paglaom na makaanak pa. Hindi ay nang maglaom nga mas wala ni paglaom. Dili tinuluan ta isun. Lalauman na kung gisaaran ka sa buhay ng Diyos, lauman ginanimo. Ayaw buhay because He is faithful to His promises. Amen. Maski pila nakatuloy ng nilabay, ayaw June buhay. Keep hoping and believing because God is faithful to fulfill His promise sa iyong kinabuhi. Pwede mingo na tana, murag nilabay naman ang bilakatuloy, murag wala na siguro ito na promise. Nakalimutan na siguro ito, ayaw. Hindi mo katapan, ayaw, kupin. Kupin yun. Amen. Sumangutan na kumusta man ang saan ni Lord sa iyong kinabuhi. Amen. Napapatay na nila? Or nag-change na kang venue, nag-change na kang agenda. Ayaw iso. Karong kabutangin niya, tanggal ka sa Diyos kung paglaon. Maski na sa kaluwasan sa kong tibok pamilya. Maski dugay na kayo, pero ayaw dyan magtundang sa pag-ampo. Laumi maski wala na yung paglaon. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede manggod sa to ang kinabuhi karot na grabe na kaya ang pagbuhin ba? Grabe na kaayaw ang sitwasyon na abot. Pero gusto sa ginawa ng palaliman pag ginagawa ng pagbuhin. Kaya sa minundang kung naisaan ang buhay ng Diyos sa ito ang kinabuhi. Kung ako ang pangutan ng bilik, yun ko mo atras. Magpadayan yun ko.
Pero kung wala'y gisaad ang Diyos sa imo ha, ayaw iyo magpadayon igsuon. Kung wala siya gisaad sa imo, ayaw magpadayon. Pero kung na siya gisaad sa imo, basta may gisaad ni Lord sa imo. Sige daw. Kasi isaad ni Lord, kaya para natin goal, para natin mission, para natin vision sa tuang paglakaw ni si Kristohanon. Kay gamay na kaayo na pagtayog, wala na, atras na, ayaw. Unsay saad ni Lord sa imo ha? Wow, isa may mga hatay na walay lain. Ang buhay ng Diyos lang. Kung mauna ang saad ni Lord, panikang muti, maski pa sa kaliyahon, maski pa sa pagsulay, padayon isuon. Amen? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pipila sa tuwan, naglawang ka na masulbad. Ito ang mga problema, masulbad ang ito mga sitwasyon na hindi masaktan. Na ipaglaong, na maski pa sa relationship, wala ipaglaong na, pero igsuon laong ka rin kabutado na ang ginawihatag niya in His perfect time. Si Abraham din sa verse 19 sa Roma 4, hapit na siya mausa kagatus katuig, apan bisag nagkamog-kamog na siya. O si Sarah din na makaanak, wala siya kawalig pagtuo na makaanak pa sila. Unsa man ang iyong giatubang igsuon? Ayaw kawalang pagtuo, kabaguhan, kagawasan, kasulbaran, kaayuhan, ayaw kawalang pagtuo. Usahay limutan na nakapagaling ang testimony din nag-gibang ko. Magutan ako, kumusta ang imong kabaguhan? Nagpaproseso ba ka sa Ginoo o imong-imo lang ko so pagkauman na discourage ni talikod? Pag ingon galing tag, gusto kong mabago o salamat sa kabaguhan, Lord. Proseso na siya taga-adlaw. Dili siya ka ng mga upat lang ka-adlaw, tagain kong isa kasi man na mabago na pili. Gusto sa Ginoo ka, dunay ka magdangog yan kaniha. Na maski pag ito na tag, Lord, gibago na ko, nasulayan. Pagka-ugma. Pagkasulay, pagka-ugma, na-discourage. Kaya ano, magutan ako, kaya din mo magbago ikaw naman. Dili na ko kaya. Mubito ng gusto sa Ginoo na magpadayon ta. Diha sa pagpaminaw sa iyang pulong because faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ayaw pag-ingon na nabago na kapagawan, wala kay basa-basa sa pulong, imuha na ito galing pagpaningkamot igsuon. O dili yun ang nagahukay. Ma-discourage lang ka. Kanang masulayan lang ka na wala lang tayo financial gani. Nagtuutan na nakuntinto na po kay naan ang Ginoo sa kong kinabuhi. Kana bantayanan po na. Na ma-discourage. Dili na dahil ka musimba. Wala din mo ginauna. Nag-isaaran ka sa Ginoo. Sa kinabuhi wala katapusan. Pag-auman na to alam ikampyo sa iunanan na sitwasyon. Sakit, pamalandungon, igsuon. But God is so gracious. Yun ka ay mo ng pasalamati. Ang buhay ng Diyos ay nanggrasya. Kaya kung Lord, maski yung sa sitwasyon nag-aabot sa kong kinabuhi, kaya tuwad sinaaral ko ninyo, wala yun ko mapilipin sa buhat sa kaawa. Kung sa kanya yung giatubang ka ron, problema ay suha. Kung sa kanya yung struggle sa inyong kinabuhi ka ron, ayaw dahil mo kiba. Ayaw ilubad dahil na inyong pagkukundi, pagpadayon kay even Abraham, pila edad ng isaaran. 75 years old. Then nag 100 na lang siya, wala pa din naabot ang saan. Kung ikaw daw sa part ni Abraham, kita 2 months pa lang talagulan sa itong mga pag-ampo. 3 months, 1 year. Pila na nakatuig diha sa Ginoo. Dili makalupit sa 25 years kay Abraham. Unagdalit kaayon ta talikod kay Lord. Kaya una-unahon na to, nagkamok-kamok.
Niya makaanak pa ng anuloy, parang doon na ka ba ng ayaw na lang kaayo pala nung mga pagto, kaya imposible na din ako sa tawanan, hindi na yung ka-fertile. Pwede ba taging anak? Di naging able kung sa tawanan, pero ayaw pagtamay sa gahong sa Diyos. Kaya na-prove naman niya kang Abraham o kang Sarah. Ubi ka ng isang sitwasyon ni mo igsoon. Padayon lang, paglikon lang, bukti ang saan ni Lord. Ayaw tayo na-discourage, ayaw tayo buhi. Amen? Hallelujah, thank you, Jesus. Diha sa Genesis 15, 1-6. Ngayon, anak kanin ko ng paglaog o pagpuo ni Abraham. Kaya tungkol na kay pakigsaan ng Diyos sa iyo. Basahon natin diha sa Genesis 15. Humayaan ito nagigsulti ang Ginoong Abraham. Pinaagi sa usa ka pananawon, miingon siya, Abraham, ayaw ka hadlok tungod kay panalipdan ko ikaw ug hatagan og dako nga ganti. Sa verse 2. Apan miingon si Abraham, o Ginoong Dios, unsay pulos sa imong ganti kanako kun hangtod karon wala ka ako'y anak. Ug ang mahimong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damascus. Verse 3. Tungod kay wala mo ako hatagi og anak, nabigla mo si Abraham. Gusto may pulo sa maka naay reward or ganti pagkauman mo naging anak. No? Nag-istorya gid siya kay Lord ba? Katagin si Eliezer nga usa sa akong mga sulbon, mao ang manununod sa akong mga kabtangan. So naay worries na si Abraham. Tungod kay wala next. Miingon ang Ginoo kaniya dili si Eliezer ang manununod sa imong mga kabtangan, hindi ang imong gayong kaugalingon anak. Kasi saan di Lord sa mga? Kasi saan di Lord sa inyo? Sa mga usap ka, balik-balikon mo, tigso. Naana dyan time na discourage na ka. Ang ako ang yung gusto na matagamtang na saan sa Diyos ko ang total transformation. Kaluwasan sa kong tibok tayo. Kung kagawasan, ikaw isong karoon, ang tanong ko, unsa ang inyong gusto na malunggan sa buhay na Diyos karoon taklakan. In verse 5, nagidala siya sa Ginoo sa gawas o giingnan, tanawa. Ang mga bituon sa langit, ihapa kung maihap mo. Kung ikaw daw sa aral, anak, Lord, ka ng murag bugal-bugal na ninasaan, Lord, di man ka kadaghan, ang star na triple, pag ako, di na ako maihap. Pero this time, wala na ba yung pinipinan nito bago pa si Abraham? Iyahan ang gipaminaw ang saan yun. Sama usab ni anak kadaghan ang imong kaliwat. So sa verse 6, nito si Abraham sa Ginoo, wala na'y daghang istorya. Before, naa pa siya mga reklamo or something worries can be open. Pero katong si Lord na istorya, libungat na og pulong si Lord, hilom na. Tuuhin na. Keep on holding. Hanggang karon, Lord, ako diyong bukta ng inisaan, Lord. Kaya tuwan ang imong pulong likon o gamhanan ng imong pulong. Hallelujah. Bito si Abraham sa Ginoo, tungod sa iyang pagtuo, giisip siya na matahong. Hallelujah. Igsoon din tao ang buhay ng Diyos para mamakak sa iyang saad. Sa Numbers 23 verse 19, dili tao ang Diyos na mamakak o mausa ang una-una. May isulti ba siya nga wala niya buhatan? Sige daw, ato daw laruan karon. Naabay Kristoya ang Ginoo sa imo na wala niya buhatan. Kaya pwede minita ba na, Lord, gusto naman yung mga problema na napot sa kuha. Wala pa po ba niyong i-check ang iyong kagalingan? Kaya puro lang kita pag-blame kay Lord, Lord, asan naman yung pagkagamhanan, asan naman yung binako, asan naman yung saan sa kuha, Lord, ingon, manuloy-on ka, Lord, ingon, matinunanon ka, Lord, wala ba niyong pangutan ng iyong kagalingan? Unsa man po na iyong ginabuhat, isuon.
devotional, taas ang kamot sa nakakabot sa devotional. 1, 2, 3, 4. Pila lang. Dito sa likod, kabalo mo. Nindot kaayo pamalandungon. Nausahay. Kana ganing abi na to si Lord at ulang pero kita bayan ng ulang. Kaya sa time, sige lang kita pangawat o oras. Ganyan sa devotional, pag-iisaan mo dito sa pera o ginananiya sa Ginoo, naihatag nila ang tibok ilang kagtangan kung mahalin ang tanan. Pero, wala nila gihatag, naa sila libutan. Kung ito naging hindi na ito kalibutan ang Ginoo, unsa yung commitment, igsoon. Unsa yung commitment kayo adto sa buhay ng Diyos. Pwede diyan ka ng dilimbungan mo ang Diyos kumitan sa oras na dapat utak para sa iyahan, pero ato ang gikawat. Amen. Bumitaw na ang punong sa Ginoo every now and then. Lord, salamat Lord, ay ikrasyahan pa rin ko niyo. Salamat sa chance Lord, kinakatupong pa rin ko silang pagbartong. Kaya kung wala ka dumog Lord, magpabilin kong disqualify. Galingon na lang ko, Lord, I love you! Paghilong nila, pahawak mo ko kailan mo makasasala. Sakit? Salamat sa Diyos, kay grasyahan ka kita. Humikan sa iyang pulong na nagtudlong ka na tulsuon. Amen? May kisaad ba siya mawala iya tumana sino kinabuhi? Hallelujah. Na ako'y nabasahan. Isa siya kang Canadian teachers in every our stores. I-identify niya exactly kung pila kabuok ang saad sa Diyos diyan sa Biblia. 8,810. Pero i-categorize niya into two. Unconditional promises and conditional promises. Sa 8,810 na utang ko isuon, pila kabuok ang inyong gikutan na saad ni Lord. Mamalandong tayo. Kung unconditional promises, mamutanan ko sa inyo ha. Ang unconditional promises, maukanin siya promise to Jesus Christ na nadawatan na ito ang salvation. Ang conditional promises, mauni siyang requiring faith, obedience, and repentance. Then sa unconditional promises, mauni ang character ni Lord because of His faithfulness, because of His goodness, because of His greatness. Ihatag na niya ang walay condition kaya unconditional promises mo. So mamutanan ko, God will never leave you nor forsake you. Unconditional o conditional? Unconditional. Kinahanglan kabalutan mo identify. Lord, even in my consequences, Lord, pwede pa ko nagmugamit aning verse, Lord, that you will never leave me nor forsake me. Maski grabe ang battle sa aking kinabuhi, Lord, can I use this word? That you will never leave me nor forsake me. Lord, sa kong papakasala, Lord, you will never leave me nor forsake me. Yes, pwede ka inang gamitin because unconditional love, unconditional promise na siya igsuon. Thank you, Lord. God's love never fails. In Romans 8, nothing can separate us from His great love. Unconditional o conditional? Unconditional. Dandahan tayo promise si Lord na unconditional. Dili na karoon sa conditional. John 15 verse 7. If you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Na ay kondisyon. Saan kondisyon? Kung magpabilin ka kanako, mao ang anong buhaton. Kung magpabilin ka sa iyaha, you may ask anything o imuhang madawat. Na ay answered prayer. Kinahanglan kabalutan mo identity
kasimuang yung aatong kinabuhi. Kaya i-blame naman ta ni Lord. Lord, ingon ka Lord, i-answer mo akong prayer. Ang pangutana, nagpabilin ba ka ni Lord? Naaba ang pagtungan isuan. No? Di gusto kayo kaming nana. Gusto kayo gusto kayo kaming nana. Ako sa una gusto kayo kaming nana. Ngayon wala pa man naging Lord, ingon na. Mag-ampo, ingaling ating tanaw sa ibabaw. Unconditional ba na siya or conditional promises? So, kanin. God's mercy is new every morning. Unconditional or conditional? Sige, ako apag yung daghanan ha. Okay pa ang time. Sa 2 Chronicles 7:14, if my people will humble themselves and pray, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Conditional. So, mabalo na ta sa unconditional o conditional. Thank you, Lord. Last pa yun. Joshua 1:8. Conditional. Wow, thank you, Jesus. Dapat yun, Matthew 6:33. Conditional. Kumusta man ang atong buhig ng iso. Ang atong time. Kani, masakitan mo kita. Mabito itong nakay itong last na baba na sasagdam pa ang nag-share. Nanagin siya ba? Kung saon na lang, kung dito sa Gigos, hindi na maka-appeal, unya ka, maabot naman ginantay na ang Wednesday na din sa Santa Cruz, saon na na, mga commitment. Kabalo mo, kulitin sa itong commitment, kung siya ang mag-prudent, ituloy lang the Lord. Amen? Kung akong nadugdan kagahapon sa kasal, ako pininiapin para nakatay realization ba? Kung si LG Boy, gikan sa Sinaraga, padulong ko sa Santa Cruz, buluton ko daw niya, kung padagan para makaabot siya kang dyan. Ano po, Lord, wala nang tamang buko sa iyo, Lord, buluton ko na, Lord, para makaabot niya. Ninaw kayo sa iyo, Lord! Pinapatoy ka na sa mga tangan daw, gusto ko makauban ka, pero nakaibulohaton mo, sis. Hallelujah, kayo sis, likod. Lapit kong ulo. Ngayon, wala ka naguna-una. So, wala yung isabot ang iyong alpuan. Makoy akong great healer. Ano kay Lord? Ano siya ikreklamo? Gusto mo kakagayuhan, mauna na karoon akong madunggan. Yan ako, Lord. Isang man pagdasi kayo mga ginasaaral mo, Lord. Pipila naman yun kaysa tinulan sol. Ang saad ni Lord dili sa Santa Cruz, gigungtan din ako na isuon. Dili na ko malintan April 25, 2023 at exactly 5:18 p.m. The Lord gave this message from Zechariah 6:15. Those who are far away will come and help to build the temple of the Lord, and you will know that the Lord Almighty has sent me to you. Dili aksidente or dili niya mong desisyon para mutikang ni diri sa Santa Cruz. Before minitikang, ihatag si Lord ani na mensahe. Very sharp. Pagkaumanin siya, this will happen if you diligently obey the Lord your God. Maski pa sa kapoy, wala ako nag-ingon na nagreklamo ko, pero ako ang gipanagkamutan, Lord, na akal promise sa mga Lord God. Mao na magtyaga dito, Lord, maski kapoy na kayo, maski kagapuluhan ko, wala ko na ako natapan ng son. Na ako'y tulong ka, anak, pero doon yun. Kumusta man atong commitment?
himaha ang style ni Lord iya man ang paghatag sa imo unsay mo gawa sa imong baba. Ngayon di pangunahan nimo kay wala kay passion, wala kay zeal. Kaya kung nasaktan na mo na ikaw na luwas, dili kaya sa imong konsensya na dili ka musangyaw sa uban. Lord, stir out our hunger, our commitment, even sa doon prayer. Igsoon, kinsa man ang pay the price. Dili sa Santa Cruz. Tulo na lang ang nagrepresenta o duha na lang ang nagrepresenta sa Santa Cruz. Kung sinaaran ka ni Lord, pursue it. Maski kapoy, imo nang labanan if we are truly the true disciple of Jesus Christ. Muti kang kita igsoon. Amen. Amen. Diya sa Salmo 19:12, ingon gani si Moses diya, teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. Basi nagtuo ka na ito ang hawak sa imong kinabuhi. Desisyon na ito na matulog di ang pagmatay son. Desisyon na sa buhay ng Diyos. Maski asa ka na pinagibutang sa Ginoo, naaba ka sa Digos, asa ba ka sa Astorga, asa ka ng trabaho, sangyaw sa maayong balita, i-share tungkol sa imong natagamtaman sa buhay ng Diyos. Lingaw. Amen? Lisod ba ang pag-share na ikaw nakabatong sa gasa sa kaluwasan? Lisod ba pag-share na ikaw nakabatong sa kaayuhan? Na naapakay kusog karon? Na nasultan ni Lord ang imuhang problema? Ngayon ipagkait man nato ang angay sa Ginoo. Dako kay na akong kabiling suon. Namudala ka o tao pagkahuman, dili mo duplicate sa imuhang kinabuhi. Dako kay na siya na dismaya. Ikaw lang man ang dasig. Pagkahuman ang imong gilig na tao, wala man. So Lord, give us spiritual understanding. Amen? Kaya kung mabasa natin din sa Philippus 3, even si Paul, nahimo na manggaling iyang basura ang tanan niyang achievement. Isa man natin na achievement, hindi man ako kaya. I-give up like Paul. Ako mga pag-ampiso na naatay zeal. Wala man niingon na you are obliged. Pero gusto na mo ipasabot that God is faithful. Kung angayan siyang balusan sa iyang pagkamakilumanon, wala ko talaga yung tira na balusi siya, pero na ay mga conditional promises na gibuhat si Lord. Dili pwede na ato-atuwa lang na panabot. Dili lang tawhanan na panabot, kundi panabot nagikan sa ingay at sa buhay ng Diyos. Amen? This will happen if you diligently obey the Lord. Lord, mag 4 years na po ni next year, kinahanglan na aming harvest. Harvest this year. Para amuan akong kapresenta sa inyo pagkakuwag years. Hindi ko lang kayo kapresenta isuon. Kung wala kayo presenta sa ulit na Diyos, sa panawin mo, malipay ka na ang Diyos sa buhay. Kung ako, wala ka lang. Kahit ang success ka, wala niya ka na obey kay Lord. Praise God! Unsay nahitabo sa sibuli sa lote? Di ba natungkot na ibigamit si Lord? Kaya tungkot mauni niyang saan. Alam mo, Lord, grabe. 3 years pa lang yung hatag na
ang iyong saan. Nakakapit po si Lord. Dapat higumaon si Lord. Dapat ihatag na ito ang the best para kay Lord. Dili ka mahalong sa tao na malita. Dili pwede na dito mag-late-late. Kulang ato ang buka sa iyo. Mauna ang Pinoon. At walang hindi bukat. Kaya po. Grabe 3 years ang uwan. Galing na pinapakatuig. Nakulang grabe. Basta magtsaga ng hindi. Ulan, hindi. Magpadayon. God is so faithful. And He is worthy. Sa tuwang kinabuhi. Amen. God's promises never fail. Kung yan ang istorya, yan ang buhagin nagsuwan kay Tumon. Diha sa 2 Corinthians 1:20. For all of God's promises have been fulfilled in Christ. We are resounding yes, and through Christ are amen. Ang panagsaad sa Ginoo are yes and amen. Ang atuwa lang dito ay is to pursue Jesus Christ. Amen. Dili didasig ta sa Romans 1:16. Dili na ko ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita. Na ako'y maminaw o dili ganahan maminaw, insultuhon man ta. Pero atong gipursue kay tungod mao kani ang maghatag o kani ang gahom na maghatag og kaluwasan sa tanan na nagatuo una sa mga Hudiyo ug sunod sa mga dili Hudiyo. Ikaduha, never wavered believing God's promises. Because God's promise is greater than your situation. Kung sa sitwasyon ni Nixon, sa sitwasyon ni Nixon, buglay na kaayo ang kinabuhi mo. Wala na nimo nabati ang gahom sa Diyos ng kinabuhi. Eh, hindi ba rin ang pinakalang mga kalinan sa tinuod ng di ba ka makakatun mag-antos? Hindi alaw ng ni Lord. Pero maski sa pag-antos, wala tayo tagibiyaan sa Ginoo. Ang liyahang gamanang kamot, nagumit, kanunay na ito. How come? Pati sa may study, hindi mag-appeal. Ang Lord prayer once a week lang. 1 hour lang. Kinsa mo niya ito ang pag-pay ng price? Kinsa mo niya itong pampo ng mga unbeliever? Kita dapat kamusta ang daga. Like Abraham, Lord, what if 50 lang? What if 40, 30, 20, hanggang 10 na lang June? Nangayong yun siya, Lord, pasayro ako, Lord. Bubaon, pababaghihapon nimo. I-destroy, pabaghihapon nimo kung 10 na lang ni kabuo. Dapat aware ta next one. Ayaw mag-deny na wala ka kabalo. Heart-to-heart-talk na nilson. Kay buhat tayo para sa buhay ng Diyos. Nakita na mag-isaarang pagkahuman. Wala yung pagpakabala sa saad sa buhay ng Diyos. Gusto yun nato. Lisod-lisod doon. Hatagan na tagsayon. Lisod-lisod doon. Yun nato. Muna niyo ng pulong sa Ginoo na sipit ang dalan sa kamatuturan. Pero dapat ang dalan sa baka. Pero gusto yun nato baka. Kay tungod kanila. Gusto nato dili ta mag-antos. Diha sa Roma 4 verse 20. Wala siya kawalig paglaong nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya. Kaya iyang pagtuo naghatag man kaniya
na di amay na dapat pulitan sa kanila. Mao ka na ang tingog iso. Mas love nato to spend time more sa cellphone. Short videos. Pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang short videos 2 hours. Pero wala lang. Pero 5 minutes, magsugod pa lang ka sa Bible. Sige na kang panglimag, dato na kayong bagbag o panglimag. Sa dalawang hindi mo madawat, kaya nato ang saad ni Lord. Kanang tinuod. Kunya, sa tinuod ha, ang permanente pa yung gamiton sa Ginoo no, sa Holy Spirit, kaya hindi ang mga asawa. Nya dong, kung sa'yo mga pinagpitan o dinadong, pila na kakaoras dinadong, yung masuko pa yan dahil nun. Kunya, kaya ang asawa naman, nagigiyahan ka ng ang asawa na badlungon ka. Si Holy Spirit man to, ay ka nang tanaway ang gagaway. Ay ka nang tanaway ang gagaway. Mahandong na lang kabuhan na nag Yes, Lord. Kaya kung tayo pa sa gagaway sa iyong asawa, puliakan ka. Nag-isa mo ka na yung gusto papadlungon sa iyo nga. Nakalala yung anaon na ni Lord. Nagduklan lagi kung isa nung nagdukol na ako. Nagani ka, istorya pa lang ng bardong sa iyo ha. Tama ba? Ang tuwagin pa rin kamutan ng sunod kay sinaaral tayo katapat sinaaral ka. Amen? Hallelujah. Sa verse 21, kay masiguro niya na ang Diyos makahimog kayo sa pagtuman sa iyang gisaan. Busa si Abraham sa verse 22, gihimong matalo sa Diyos tungod sa iyang pagtuo. In verse 23, ang pulong gagihimong siyang matalo, wala isulat alam lamang kanina. Hindi pa na panalangin ito, nagilitan kang Abraham ng dili. Mudagay-day siya sa atuan na naay pagtuo, nag-receive si Jesus Christ as Lord and Savior. Gisulat kini alam mo sa kanata kay mong matarong kay nagtuo man kita kaniya na nagbanhaw kang Jesus na atong Ginoo. In verse 25, last verse, gitugyan siya aron pang yung tungod sa ato ng sadap o gibanhaw aron himuon kitang maka. Akong gano'n matag-usa sa pagpanikod. Yan sa inyong gilingkuran sa pamalandong. Kumusta ang atong panagsaad diha sa buhay ng Diyos? Ginahanglan mapasusi ka pagtaknang sa buhay ng Diyos. Lord, have your way. Tabangin ko, Lord. Nabubunag kung saan diha kanimo. Kay tungod ikaw tapos pamayan sa tanan ng mga Lord, unsa man ang nabago sa kuha, Lord, na ikibaro na akong paglaon. Unsa man ang ulam na akong Lord, na ang akong commitment, dili na makainumanan. Kakalay, dili na anak kazil, murang ihinay naman ko, Lord. Daghan naman kong mga rason. Pero gusto ko katag walay rason. Lord, check our heart. Ngayon, gaghan naman kay kong rason, Lord, na nasaktan naman ako na temporary naman giling tanan ang ikabusihan. Ngayon, gusto naman kay kong mangawat sa oras na para sa inyong Lord. Kay nagkapuliki, nagikuaning panalangin, Lord. Lord, check my heart. Ngayon ang akong priority, ang dili ng mga butang na dili buluntad, ngayon dili naman. Diya sa mga Lord, check our hearts. Kung unsa man itong nakababag, unsa man yung problema, unsa man yun, ang nakapakibar na ko right now, Lord, I surrender and I ask forgiveness. Change me.
Jesus, Lord. Yung tumuti, Ginoo, na waiting sa buhay mo, ani ang mga pagkinabuhi. Give us wisdom. Put away all our comfort zone, O God. Tagay ni Ginoo, pagtuon ng utikaw. Help us, Lord. So, ang buhay ng Diyos na napakita sa itong first love. Ayaw mo na tayo suon na tayo ugod pa ka sa Ginoo. Before pa kami nun, I say yes to you, Lord. Ayaw na wala ta. Kung sa iyong commitment ka ni Adto, gi-remind lang ka sa Ginoo. Ikaw ang nakipag-commit kay Lord, walay lang. Ikaw ang nakisa